natatakot itong si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinasabi nitong makapangyarihang tao ang nasa likod ng mga missing sabongeros na napabalitang pinatay at inihulog sa lawa ng Taal. Ayon sa ulat, patay na lahat ang 34 na sabongero na nawawala sa pagitan ng Abril 2021 at January 2022. Ito ang ibinunyag ng isa sa mga suspect na gustong maging state witness sa kaso ng mga missing sabongeros. Ang suspect, isa sa 6 na security guard sa Manila Arena, ay gumawa ng kanyang revelasyon sa panayam ng GMA News 24 Oras noong nakaraang linggo. Ikinuwento niya na ibinao ng mga bangkay sa isang lugar sa Taal Lake. Nauna nang tinukoy ng Philippine National Police ang mga suspect sa pagkawala ng mga sabongero na sina Juni Patidongan, Gleer Codilla, Mark Carlos Zavala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion at Ronerto Matiliano Jr. Sinabi ng suspect na kinilala lang sa alias Toto sa televised interview na isa na ngayong hamon sa pulisya para makilala ang mga labi ng mga biktima. Ikinuwento ng testigong si Totoy na pinatay ang 34 na sabongero sa pamamagitan ng pagbigti sa kanilang leg gamit ang tire wire o alambre. Ayon pa sa testigong si Totoy, nagpasya siyang lumantad at sabihin ang mga nalalaman sa krimen dahil sa mga natatanggap na pagbabanta sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Handa rin umano siyang pangalanan ang nag-utos sa pagpatay sa mga sabongeros sa tamang panahon. Dagdag pa niya, ang mga biktima ay pare-pareho lang na nandadaya sa laro ng sabong. Aniya, inendorso o ipinasa nila ang mga biktima sa ibang grupo na hindi niya pinangalanan. Bukod sa mga sabongero, ibinunyag ni Totoy na nakalibing din umano sa Taal Lake ang mga drug lords. Sa mga naging pahayag nitong si Secretary Remulla, kanyang ipinakitang takot siya sa gumawa kung sino man sa karumal-dumal na krimen. Sinabi pa ni Remulla na hindi umano ordinaryong tao ang kalaban. Ibig bang sabihin, isa itong untouchable? Abay, hindi niyo pwedeng kasuhan yung sinasabi niyong makapangyarihang tao na nasa likod ng mga pagpatay? Kayo ang dapat nakatakutan ng mga masasamang elemento, Secretary Remulla, dahil nasa departamento kayo ng hustisya na nagpapatupad ng batas. Para mo na rin sinabi na kayang-kaya kayong suhulan ng sinasabi mong may kakayahang suhulan nito ang mga naglilingkod sa hudikatura. Sa mga naglalabas ng ulat ay sinasabing may sangkot ring ilang mga pulis at isang babaeng nasa pinalakang tabing sa mga kaso ng missing sabongeros. At lumutang din dito ang pangalang Atong Ang. Hindi ba dapat, Secretary Remulla, na no one is above the law? Walang double standards? Walang espesyal na pribilehiyo para sa pagiging mayaman? Dapat isakatuparan mo ang pagkakapantay-pantay, pagiging bukas at angkop na proseso para sa bawat tao, mahirap man o mayaman.